Isang aral mula sa Bhagavad Gita as it is. Una sa lahat, subukan mong maunawaan kung ano ka. Iyan ang simula ng Bhagavad Gita. Wala itong kinalaman sa politiko. Ito ay dalisay na kaalaman. Ang Bhagavad Gita ay dalisay na kaalaman. Sinusubukang samantalahin ito ng mga politiko, ng mga sosyologo, at mga tinatawag na swami at yogi upang patunayan ang kanilang mga walang saysay na teorya. Ngunit hindi iyon ang tunay na Bhagavad Gita. Ang Bhagavad Gita sa tunay nitong anyo ay dalisay na kaalaman na nagsisimula sa unang bagay na dapat maunawaan ng isang tao, na hindi siya ang kanyang katawan. Ito ang pangunahing ugat ng lahat ng kamangmangan. Ang pag-aakalang ako ay ang katawan na ito. Ako ay Amerikano. Ako ay Indiano. Ako ay isang Brahmana. Ako ay ganito. Ako ay ganoon. Ito ang pundasyon ng maling pagkaunawa. Si Sri Chaitanya Mahaprabhu ay nagsabi ng parehong bagay sa ibang paraan. Sabi niya, hindi ako isang Brahman, hindi ako isang Satriya, hindi ako isang Vaishya, hindi ako isang Sudra, hindi ako isang Brahmachari, hindi ako isang Grihastra, hindi ako isang Banaprastra, at hindi rin ako isang Sannyasi. Ito ay mga pagtanggi, ngunit ano ang positibong pagkakakilanlan? Sa Chaitanya Charitamrita Madhya 13.80, ako ay tagapagsilbi ng Panginoong Krishna, ang tagataguyod ng mga gopi. Narito ang mga pagsasalin at paliwanag sa bawat isa sa Tagalog. Brahmana, isang miyembro ng pinakamataas na uri ng sistemang panlipunan, Varna system, na tradisyon na kinikilala bilang mga pari, guro, at tagapangalaga ng kaalaman sa espiritual. Sa Tagalog, maaring isalin ito bilang paring scholar o tagapagturo ng espiritual na kaalaman. Satriya, ang pangalawang antas sa Varna system, na binubuo ng mga mandirigma, hari at pinuno. Maaari itong isalin bilang mandirigma o pinuno. Ang Vaishya, ang pangatlong uri sa lipunan, na binubuo ng mga mangangalakal, negosyante at magsasaka. Maaari itong isalin bilang mangangalakal o negosyante. Sudra, ang pang-apat at pinakamababang antas sa Varna system, na binubuo ng mga manggagawa at tagapaglingkod. Maaari itong isalin bilang manggagawa o tagapagsilbi o alipin sa tradisyonal na kahulugan. Brahmachari, ang isang tao sa yugto ng brahmacharya na isang disiplinadong buhay ng mag-aaral at pagiging celibate, walang asawa o relasyon. Karaniwan isang mag-aaral ng espiritual na kaalaman. Maaari itong isalin bilang mag-aaral na disiplinado. Grihasta, ang yugto ng pagiging may bahay o may pamilya. Maaari itong isalin bilang may asawa o namumuhay bilang padre o madre de pamilya. Banaprasta, ang yugto ng buhay kung kailan ang isang tao ay unti-unting lumalayo sa makamundong gawain upang pagtuunan ang espiritualidad. Kadalasan lumilisan sa tahimik na lugar para sa pagninilay. Maaari itong isalin bilang pamumuhay ng pagninilay o isang tumatalikod sa makamundong buhay. Sannyas, ang huling yugto ng buhay ayon sa lipunan
kung saan ang isang tao ay ganap na isinusuko ang makamundong buhay at iniaalay ang sarili sa paglilingkod sa Diyos. Maaari itong isalin bilang monghe o isang ganap na magpakalayo sa mundo para sa Diyos. Sa Bhagavad Gita, sinasabi, "O anak ni Kunti, anuman ang iyong gawin, anuman ang iyong kainin, anuman ang iyong ihandog at ipagkaloob, gayon din ang lahat ng pagtitiis at pagsasakripisyong iyong gagawin. Gawin mo itong lahat bilang alay sa akin." Yan ang sabi ni Panginoong Krishna kay Arjuna at sa ating lahat. Haribol.